Hello, Leo. Ito yung October reading mo. Ano ba yung mga ganap, mga dapat mong malaman, mga pwede mong kaharapin ngayong month ng October. Kunin muna natin yung overall energy. Overall energy ng iyong October ay may kinalaman sa self-care. So this time, pagbibigyan mo muna yung sarili mo, hindi na lang yung inuuna mo lagi yung ibang bagay, yung ibang tao. So it's time to focus on self-care. Hindi lang yon. So may mga bagay na hindi maire-reciprocate sa'yo ngayong October. Pagdating man yan sa love life, o mga kautangan, sabihin na natin, hindi babalik eh. Something na ibinigay mo na hindi mai-equal, maire-reciprocate. So, kung may na-expect kang mga magbabayad sa'yo, hindi mo makukuha, no? Merong mga obligations dito wherein pwedeng ikaw lang yung give ng give and hindi mo nakukuha yung dapat mong makuha. Mga tao na pwedeng inaabuso yung generosity mo, kindness mo. Being in a position whether ikaw yung giver or taker, ha? Kasi two sides itong si Six of Pentacles. Tingnan natin ano yung magiging challenge para sa October. Okay. Okay. So, yung iba challenge sa inyo dito is about money or independence. Yung tipong hindi kayo makalaya. Kasi nga, parang feeling ko, ang daming strings attached, ang daming obligations based dito sa iyong overall energy. So, yun, pwedeng marami ka pang commitments, mga hindi pa tapos na mga bayarin, mga obligations. So, hindi ka pa magkaroon ng freedom. Yan, hindi mo pa magawa yung gusto mo, hindi mo pa maibigay yung gusto mo sa sarili mo. Yan. Pwedeng yung iba, this is, kumbaga gusto mo nang bumukod, pero hindi mo pa kaya. Kasi pwedeng hindi pa kaya financially. Okay? So, yan, pwede ka rin maka-experience dito ng mga conflict, problema sa family, sa bahay, or sa trabaho. Maaari ka rin, yan, ang challenge din dito is someone person na nakaka-deal mo na inisip lang niya yung sarili niya, no? Wala siyang pakialam sa iba. May pagka-self-centered, may pagka-selfish, yan. Pwedeng yun yung, ayan, may energy ng maramot, oh. May energy ng maramot. Pwedeng yun yung problema mo rin dito. Or, inggitan, selusan. Or may pagka one-sided. Kasi dito parang sabi ko nga, pwedeng may mga pinapaboran dito, merong mga hindi napapaboran, merong biased, hindi balanse eh. Kumbaga, unfair dito sa kabilang side. Tapos, doon sa kabila, todo-todo yung bigay niya, todo-todo yung attention niya doon, yan. Ano naman yung magiging blessing or advantage mo ngayong month ng October? Queen of Swords. Okay, ang importante dito, alam mo kung saan ka nakatayo, yung paninindigan mo. At ikaw yung tao na hindi ka biased. Yun yung importante rito. Yun yung advantage mo. Kasi ikaw, pagdating sa'yo, wala kang kinakampihan, wala kang kinikilingan na or wala kang naaargabyado. Yun naman yung yung blessing or advantage mo. Kasi ikaw ay fair and just. Ikaw din ay honest, no? So, nakikita ko nasa position ka dito na kaya mo magdesisyon para sa sarili mo. Siguro yung pinaka-challenge mo nga lang is sa pera or yung mga obligations mo. Yung binabanggit ko nga kanino sa conflict and
challenges na pwede mong kaharapin. Pero dito, pagdating sa iyong isip, sound eh. Sabihin, alam mo yung dapat mong gawin, klaro yung pag-iisip mo. Okay? So, wise ka. Wise ka, yun nga lang, pagdating dito kanina, yung mga problema yung binabanggit ko, yun lang siguro yung mga magiging problema mo. Ang maganda dito, meron kang guts na sabihin yung dapat mong sabihin, prangkahin, diretsahin yung dapat mong diretsahin. Alam mo kung paano makipag-usap, makipag-diplomasya, makibargain, no? So, importante yan, yung communication skills. Magagamit mo yan eh. So, yan yung advantage na meron ka. Alam mo, clear yung isip mo, alam mo yung dapat mong gawin, paano mo siya gagawin, and paano mo siya i-communicate, paano ka makikitungo, paano mo i-relay, sasabihin. Okay? Kasi ikaw ay wise, clear-minded. Ngayon, when it comes to blessings naman, this is challenge blessing. Ano pala, what's next na? Ano yung mga pwedeng pupuntahan nito, yung susunod na mangyayari or future. Ayun lang. Dahil masyado kang generous, kung ikaw yung tinutukoy dito na hindi balance yung pagbibigay, may squander yung resources mo, yung mga ipon mo, tinatabi-tabi mo, yung mga pinaghirapan mo dahil sa mga taong palaasa, palahingi, abusive. Yung abusive sa iyong kabaitan and generosity. Kung hindi ka magiging wise, hindi ka magsiset ng boundaries, something about boundaries nga pala, nakalimutan kong banggitin dito with the Queen of Swords. So, you need to set boundaries. Healthy boundaries, syempre. Okay? So, kasi kung hindi mo gagawin yon, ang pupuntahan netong mga to, ikaw ang mauubusan eh. Kasi nga, hindi babalik. Kaya gaya nito, may binabanggit ditong mga utang na hindi maibalik sa'yo. Ikaw naman si generous, ikaw naman si maaway, mapagbigay, bibigyan mo. Kasi ikaw naman yung napepeste. Ikaw din naman yung malulugi sa huli. So, kung negosyo mo yan, ako malaking lugi yan. So, mag-pay attention ka dito sa future card mo ha, sa what's next. Kasi, yun ang pwedeng mangyari. Ikaw ngayon ang kakapusin. No? Gusto mo lang naman maging mabait, matulungin, maging generous, pero ikaw naman yung mapeperwisyo sa huli. Okay? O, kawalan ng stability yan. Baliktad yung ten of pence mo eh. So, pwedeng yung iba, this is an indication ng hindi stable yung financial nyo or hindi stable yung career ninyo o yung negosyo ninyo. Pwedeng magiging doubtful ka kung ito ay magtatagal ba, no? Pwedeng ganyan eh, may mga uncertainties. So, tignan na natin when it comes to your love life, Leo. Sun, Moon, Rising, Venus signs nga pala ito, pero pwede rin naman sa cross watchers. So, love life mo, dear, distansya. Okay. So, maaaring iba sa inyo ngayon, hindi kayo in touch with this person, merong hindi ko alam kung magkalayo kayo, LDR kayo, o merong bang gap ngayon between sa inyong dalawa. Pero it's a necessary na pahinga sa tingin ko. Siguro kailangan nyo lang munang dumistansya sa isa't isa hanggang maging okay yung mga bagay-bagay. Minsan may mga bagay na you need to let it rest muna eh. Wag i-force ng i-force. So, sa tingin ko ganun. Siguro yan nyo muna yung isa't isa. Kumbaga, it's necessary na bigyan nyo muna ng time yung isa't isa, ng space, ayan. Kasi whatever daw na you are experiencing right now is necessary to help the relationship grow. So, nakikita ko naman may unconditional love dito. Wala naman akong na-feel na maaaring magka-problema. Yun lang talaga. Kailangan nyo lang unang hayaan yung isa't isa. Bigyan lang ng space para makahinga yung bawat isa.
The love between you and your person is eternal. Nothing and no one can take it away from you. So mukhang strong naman yung yung pagmamahal. Need lang talaga ng break or space. Yan. A room to breathe, 'di ba? Para sa inyong dalawa. So, for the unexpected na mga mangyayari sa iyo, ito pa yung mga ibang paparating, yung mga hindi natin ine-expect. Ito yung mga wild card mo ngayong October, Leo. Unang-una rooster. Napakaingay netong person na to. Mahangin, maboka, madaldal, arugante, mayabang. Sabi dito, ito, yung mga ganitong tao, dinidedma or iniiwasan. So, avoid mo na lang yan para wala na lang mga gulo, problema. Kasi nga, maigo, mahangin, maingay. Sabi nga nila, di ba, the empty can rattles the most. So, hindi porke maingay, may laman or malaman. Wow! So, ito yung mga unexpected na pwedeng dumating, no? So, great or good fortune. Pag nakita mo yung clover card, it means good luck. So, ayan. So, mukhang may mga magagandang bagay na nakalaan sa inyo ngayong October, mga hindi mo ine-expect na bebuenasin ka sa ganito, sa ganyan. Itlog, ayan. Nest. An emotionally secure, loving family is important to you. Okay, hindi ka man ganun ka-secured sa yung finances or sa negosyo or sa career, pwedeng sa ibang bagay naman ay maswerte ka like sa family. So, nakikita ko dito is emotional security. No? So, yun naman, hindi ka man bahain ng mga material ng kaperahan, at least mafe-feel mo na secured ka, yung family mo. Healthy naman kayo, nagmamahalan kayo, nagre-respetuhan, kompleto kayo, nagtutulungan. So, yan, maaaring ito. Meron kang something merong something na magaganap or magagawa mo or ma-accomplish mo na may kinalaman sa paano mo masesecure yung emotional needs ng family mo, no? Ng bawat isang member ng family. At Rose, wow, romance is in the air. O, bongga. Sabi ko nga sa iyo, andito pa rin yung true love, andito yung unconditional love. Kailangan nyo lang ng space apart. Pansamantala lang yan. Kaya kung anumang conflict or pinagdadaanan nyo, lilipas at lilipas yan, mananaig pa rin yung unconditional love. Ayan yung, para sa mga single ito, mga uncle, auntie dyan na wala pang kajowaan, o yan, para sa mga single specific, may paparating na jowa, di ba? Romance. And pagdating sa iyong mga advices or closing messages, unang advice sa iyo, it's up to you daw. Bottom line, ikaw pa rin na magde-decide. Or nakadepende, ano pa pananaw mo? Kasi minsan depende sa pag-iisip natin, sa pananaw natin. So hindi ka pwedeng mag-rely sa iba. Ikaw pa rin ang magdidesisyon, ang mamimili. Siguro sundin mo kung anong nilalaman ng puso mo this time. Kasi it's up to you pa rin naman daw Depende pa rin talaga sa kung ano yung gagawin mo pag magiging decision mo. Or susundin mo. Susundin mo ba yung puso mo? Isip mo, depende pa rin. So, nakasalalay sa decision mo. Magiging pessimistic ka ba o magiging positive ka, optimistic? Ayan. Depende sa'yo yan. Igugo mo ba? Hindi. Compromise. You should be willing to take the necessary na compromise para dito sa sitwasyon mo. Kung walang compromise, hindi magaganap yung dapat maganap. So, minsan, kailangan nating kumompromiso. Harapin yung mga kompromiso na yan.
O alang-alang doon sa ating goal or alang-alang doon sa ano ba yung ang dapat mangyari. Ayan, dapat willing kang kaharapin yung makikipag-bargain ka, makikipag-deal ka, ayan, ito yun. No? Pagpasok sa mga compromise. Dapat willing ka, flexible ka, adaptable ka, ayan. Not the right time daw. Kaya kung meron ka mang hinihintay, maaaring this is an indication na hindi pa sa ngayon mangyayari yan, hindi pa darating. Or kung meron kang bagay na ipinupush, ipinipilit, well, maaaring ipagpaliban mo yan, baka talagang hindi yan uubra sa ngayon. May divine timing or perfect timing para dyan. Tayo mo yung timing na yun. Okay, Leo, so hangad ko na makatulong sa'yo itong reading na to. Take care, God bless, and babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.